Ngayon, marami ang nadagalit dahil sa hakbang ng isa sa mga nangungunang medical na journal sa mundo, ang The Lancet, na naglatala ng isang petisyon na nananawagan na suspindihin ang Israeli Medical Association mula sa World Medical Association. Ngayon, ang mga organisasyon tulad ng Doctors for Gaza, People's Health Movement at Health Advisory Council ng Jewish Voice for Peace ay nais na masuspende ang Israeli Association dahil sa umano'y kabiguan nitong magsalita laban sa genocide ng mga Palestino, pagkasira ng infrastruktura ng pangangalagang pangkalusugan at pagpapahirap at pagpatay sa mga healthcare workers sa Gaza. At mga napatunayang paratang, syempre. Ngayon, ang World Congress ay dumistansya na sa panawagan ng suspensyon at sinabing tutol ito sa pag-exclude ng alinman sa mga miyembro nito dahil sa mga aksyon ng kanilang mga gobyerno. Narito sa studio si Senior Correspondent Owen Altman para sa dagdag na pananaw. Mabigat ang paratang sa petisyong ito, lalo na kung isa sa alang-alang ang papel ng mga doktor at teknolohiyang Israeli sa pagliligtas ng buhay sa mundo. Maaari mo bang ikwento ng buo ang istorya? Benita, tuloy-tuloy ang BDS movement sa pagkuntiriya ng sunod-sunod na sektor. Sa Europa, tinatarget nila ang isang Israeli filmmaker sa mga film festival dahil lang sa pagiging Israeli niya, kahit tinuturing siyang sobrang kaliwa. Kahit pareho siya ng paninindigan sa mga nagpo-protesta at gusto mag-boycott sa kanya pagdating sa mga issue, tinan mo, may dalawang magkaibang tanong dito. Una, tanong kung dapat ilathala ng The Lancet, isang prestiyosong medical journal, ang panawagan ng boycott. Pangalawa, tanong tungkol sa boycott mismo. Pagdating sa publikasyon, siguro ang argumento ay na ang journal na ito ay may limitadong bilang ng mga pahina at limitadong bilang ng mga artikulo na tinatanggap para mailatala. Tama bang tanggapin ang artikulo na iisa lang ang panig sa issue? Kahit na may malaking bila ng mga taong sumusuporta rito, kahit na ito ay isang issue, alam mo, sang-ayon man tayo sa posisyon o hindi, ito ay isang issue na nasa agenda ng World Medical Association at nasa agenda rin ng maraming profesional na grupo. Iyan ang argumento. Ang mga dahilan laban sa boycott ay mga paulit-ulit na argumento na matagal nang ginagamit ng Israel, mga pro-Israel na grupo at mga taga-suporta nila. Sa iba't ibang sitwasyon at larangan, madalas naging matagumpay sa pagpigil ng boycott. Dalawang pangsisikap, dalawang punto. Una, narinig lang natin mula sa World Medical Association tungkol sa mga miyembro ng Israeli Medical Association at mga doktor ng Israel. Hindi dapat silang ipagbawal o parusahan ng sama-sama dahil sa hakbang ng kanilang gobyerno. Mali ang ganong gawain. At ang isa pang argumento ay kahit hindi ka sang-ayon sa posisyon ng isang gobyerno o kahit ng isang lipunan, mas mabuting makipag-ugnayan pa rin sa gobyerno at lipunang iyon. At sa mga yan, Benita, maaari kang magdagdag ng ikatlong argumento, ang issue ng dobleng pamantayan. Bakit Israeli Medical Association lang ang pinupuntira, hindi Russian, Iranian, o North Korean Medical Association? Bakit mala doktor lang ng Israel? Kaya ginagamit ang mga argumentong yon. Narinig natin ang tugon ng World Medical Association at dapat silang bigyan ng kredito. Sinabi nilang hindi nila ito sinusuportahan o inirerekomenda. Bilang organisasyon, tututol kami dito kapag ito ay ibinoto sa darating naming pagpupulong. Pamilyar na ang mga balangkas na ito mula sa matagal na pakikibaka laban sa mga boycott. Madalas sila magtagumpay bagamat hindi lagi. May mga Israeli ring nanhihikayat sa kanilang mga kasamahan sa iba't ibang bansa laban sa boycott. Sigurado akong pareho nating nais ang tagumpay nila. Kung maaprubahan ang boycott, pakipaliwanag ang posibleng technical at medical na epekto nito sa buong mundo. Ano ang mangyayari kung hindi mapasama ang Israel sa asosasyong ito? Tingnan mo, dito nito hinihiwalay ang asosasyon ng Israel mula sa internasyonal na asosasyon. Makakasama ito sa kooperasyon, makakasama sa mga palitan, at malamang ay magkakaroon ng epekto sa mataas na reputasyon ng sektor ng pampublikong kalusugan ng Israel. Isantabi na muna natin ang politika at ang sinasabi ng iba't ibang tao sa mundo tungkol dyan. Ang sistema ng pampublikong kalusugan ng Israel at ang sistema ng pananaliksik medical ng Israel ay talagang mataas ang pagtingin. At sa tingin ko, pareho nating naunawaan na sa aktual na sitwasyon, napakagaling ng trabaho ng ating mga doktor, pati na rin ng ating mga ospital at mga mananaliksik. At kung paano, sa kabila ng pagsubok, patuloy na namunguna ang Israel sa pananaliksik sa iba't ibang larangan, lalo na sa seguridad. Sa pinakabagong halimbawa tungkol sa paggamot sa mga batang bihag, isang larangan na hindi pa napag-aaralan noon, ngunit hinarap ng mga Israeli na profesional sa medisina
ang hindi kapanipaniwala at nakakatakot na hamon na ito at nagawang magturo sa mundo mula sa kanilang mga karanasan. Mahalaga ang pagbabahagi ng kaalaman. Abangan natin ang susunod na mangyayari. Salamat, Senior Correspondent Owen Altman.